Network Entertainment. Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababa ng gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Camp Master. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-75 gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. If this is your first time listening to San Telmo Society segment of our podcast, ay ito ang narrated stories sent by the listeners of the show. Halo-halo ang mga topics at iba't ibang mga source ng katatakutan. Pero, bottom line, it's all rooted in our primal fears. Now, keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, but to others, baka parang simpleng kwento lang. I would advise that before you leave any comment online, if ever you do, just take it easy. Ayoko namang may magkakatampuhan pa sa atin dito sa campfire. And with that out of the way, punta na tayo sa kwento ngayong gabi. This is an email sent to us by a listener by the name of Theo. Ready ka na ba para sa kwento niya ngayong gabi? Narito ang kwento niya. Hi Camp Master, tago niyo na lang po ako sa pangalang Theo. I am a fan since last year, around July to October. Hindi ko na maalala. At ako nga din pala yung isa sa mga nagtag sa inyo sa post ng movie ng Malyari. Kasi isa sa tumatak sa akin yung episode mo about Padre Severino Malyari. Kaunting background kung paano ko nalaman ng podcast. Humingi ako ng suggestion sa ate ko kung ano ang magandang horror podcast na pakinggan at isa ang Philippine Campfire Stories sa mga nirecommend niya. Plus, nakadagdag akit pa nung sinabi sa akin ng ate ko na kakamping yan. Not being political here, pero natuwa lang din ako kasi kakamping din ako. At pumasok lang din sa isip ko na iisa tayo ng ipinaglalaban para sa bayan. Simula nung pinapakinggan ko ang Philippine Campfire Stories, habang nagde-drive ako sa mga sites na pinupuntahan ko for work, or sadyang nasa biyahe lang at may susunduin, habang nagwo-workout, habang naliligo, at ngayon habang nag-aaral. Hindi ako naging consistent sa pakikinig kasi for my mental health. Kasi minsan napaparanoid na ako kung ano-ano ang naiisip ko at Baka mo maubusan ako ng papakinggan ka agad-agad. Ngayon, natapos ko na pakinggan ang pang 185th episode ng Philippine Campfire Stories. I just want to share a creepy story. At simula nung naranasan ko ito, doon na nagsimula na hindi ako natakot manood at makinig ng horror stories. Kasi for me, yung naranasan ko na yon ay yun ang pinaka nakakatakot na creepy experience sa buhay ko at wala nang hihigit pa doon. Back when I was in grade 9 sa isang university sa Quezon Province, may practice kami ng JS prom namin doon sa school. Medyo kakaunti ang population ng school namin kaya required din talaga sa amin na mag-JS. At sa pagkakaalala ko, parang part siya ng grades namin sa physical education. So during sa phase ng practice namin, may mga bali-balita na sa school namin na parang laging may nahihimatay at sabi-sabi ay sinasabihan daw. nung una hindi kami naniniwala. Siyempre, baka sadya ka mo na masama lang ang pakiramdam nila. Kasi 3 babae na sa grade 10 yung parang laging nakikita namin na nahihimatay at dinadala sa clinic. So, syempre, JS, kasama namin ang mga grade 10 sa practice. Kasi parang finalization ng sayaw. Then, before mag-start yung practice, may nag-circulate na issue na isang senior namin is nag-groovy with their friends na ang background nila ay whiteboard. At biglang may nakita daw sila sa reflection Na mukha ng isang lalaki. Yung practice pala namin is naganap after classes pa. So, after 5 p.m. na ito nangyari. Nung nakarating sa amin yung issue na yon,
Natakot kami ng mga tropa ko kasi gagabihin kami ng pagpapractice nun. By the way, total of 4 sections kami nun. 2 each year level. Lumipas ang ilang oras during our practice. Biglang nag-blackout. May mga nagsigawan sa amin na natakot pero mas marami ang nagsigawan na akala nila nasa rave party sila with matching pagbuhay pa ng flashlight sa phone. Hanggang sa sumigaw na yung teacher namin na pinapatahimik kami at pinapaalalahanan na huwag sumigaw. At biglang ang mga babae sa amin ay pinatali ang mga nakalugay na buhok. Kung walang pang pony ay ID lace ang gamitin. Yun ang specific order ng mga teacher. So kami, nakakautob na kami na may something parang paranormal. Like something creepy could possibly happen. At nung napatahimik na ang lahat, biglang nag-explain ng teacher namin na huwag daw kaming sumigaw at huwag mag-iingay. Although sabi nila sumigaw din daw sila kasi pinapatahimik kami pero bawal daw magsisigaw doon sa area na pinagpa-practicean namin. Kasi baka daw may bigla kaming mabulabog. At inexplain din na kaya pinatali ang buhok ng girls kasi baka daw may ma-attract sa kanila. Hanggang sa mayroon na sa aming biglang nahimatay at biglang hindi makagalaw at umiiyak. Isa sa mga unang nahimatay is yung tinutukoy ko kanina na 3 higher year levels na babae na laging nahihimatay at dinadala sa klinik. Hanggang sa sunod-sunod na ang nahimatay sa amin at talagang naninigas na ang mga katawan nila. Noong bigla nang nagkailaw, idinala ang mga ito sa faculty room at doon binantayan ng ibang teachers at para hindi na rin makapag-cause ng panic attack sa mga iba pang mga estudyante. Then, doon namin nalaman na kaya pala nag-blackout is fire drill sa college department. Around 7 p.m. naganap itong fire drill nito. Hindi nasabihan ng high school department kasi nga wala namang night classes sa amin. Kaya alam nila na wala nang estudyante sa high school department. Even our teachers were clueless kung bakit nagkaroon ng sudden blackout nung time na yon. After nun, pinalabas na yung ibang students ngunit ayaw pa kaming palabasin ng guard kasi ongoing pa nga ang fire drill. At habang nakapila kami sa gate, nakita namin yung iba naming classmates na isinakay sa ambulance at biglang yung isang teacher namin nilapitan kami at kinamusta. At kami, bilang curious na mga kabataan, nagtanong kami kung anong kaganapan sa faculty room. Itong teacher namin na ito ay parang tuliro at hindi mapakali. At kita ko din na natatakot siya kasi nabanggit niya na yung isa doon ay nagsisisigaw at hindi nila ito maintindihan. At parang Latin daw ang sinisigaw. Ang daming nangyari ng gabing yon, Campmaster. Kumbaga parang kung may 20 group of friends doon sa 4 na section na yon, parang may representative bawat tropahan na may nahimatay or sinapian. Doon din ako parang na-trauma sa tunog ng ambulansya kasi as in 2 ambulansya sa school namin, pabalik-balik sa school at ospital. As in pabalik-balik, kaya parang naging bali-balita ang school namin that time. Akala nung college department is part ng fire drill yung nangyayari sa amin. Hindi nila alam na may sapian na palang nagaganap. Nabanggit din ng tropa kong nasapian. Ngayon na lang din niya nakwento sa amin na ang pinalabas daw ng school is food poison ang nangyari sa mga estudyante. Iwas issue sa buong bayan kumbaga. Pero ang katotohanan, doon daw sa mismong ospital, pinapunta ang pari at doon isinagawa ang ritual para mapaalis ang masamang espiritu. At nabanggit na lang din ng tropa ko, nagtataka daw siya sa pagising niya. Putol na ang rosaryo na hawak niya. Yung tipong imposibleng maputol kung ito ay mahigpit mo lang namang hawak sa kamay mo. Simula noong gabing yon, sa sobrang takot ko, talagang natulog ako sa kwarto ng parents ko. Kasi hindi ko kaya yung takot at doon ako binigyan ng parents ko ng rosaryo, tawas, at pangontra sa masamang espiritu at Saint Benedict na may kasamang dasal na Latin. Sabi ng tatay ko, dasalin ko daw ito kahit once a week. Yun nga lang ay naiwala ko na ito at
Nung sinearch ko ito ay hindi ko na mahanap sa internet. Akala ko din dito na matatapos ang experience ko na ito. Hindi pa pala. May kasunod pa pala. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for the part 2 ng email ni Teo. That and more coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories. Hey there, campers. I have the second part of Teo's email. His story about Sapi. Kaya wag na magpaligoy-ligoy pa. Tara, pakinggan natin. So this is the part 2 of my creepy experience. Since JS Prom season ay February, January pa lang ay nagpa-practice na kami for our JS Prom. Yung mismong araw ng finalization ng practice namin, nagkaroon kami ng announcement na may simba kami kinabukasan sa simbahan ng bayan kasi kapistahan ng Santo Niño. So, pina-require sa amin na umattend kami. Ang announcement na ito ay sinabi siguro mga 2 hours before mangyari yung sapian. So, kami magtotropa kinabukasan, yung mismong araw ng simba, magkakausap kami sa GC na bukod sa required kami sumimba ay kailangan talaga naming sumimba para din maalis yung takot namin sa nangyari at naranasan namin nung kinagabihan. So magkakasama na kami, sabay-sabay na kami pumunta sa simbahan. May ilang batchmates at schoolmates ako na nasapian at nahimatay ang sumama pa din sa pagsimba. Siguro maaaliw nila ang mga sarili nila at para hindi masyadong maisip ang mga nangyari sa kanila. So, parang normal lang nakulitan with batchmates. Pilit na lang din namin di ino-open ang topic kasi pare-parehas nga kaming natatakot. Ang sasaya namin. At parang malapit na magsimula ang novena nung may group of friends na nag-CR sa simbahan. Nasa unahan lang namin sila ng pwesto sa simbahan. At pagbalik nila, yung dalawang nahimatay sa circle of friends nila, biglang nanahimik. Biglang walang kibo. Kwento nung isa nilang tropa ay ang dilim daw kasi sa CR. At bago daw pumasok yung friend nila na nasapian, bigla na lang daw siyang natulala sa isang sulok ng CR at hindi na gumalaw. Kinulit nila at tinanong kung anong nangyari. Simula noon, di na umimik yung friend nila na yon. Pagbalik nila ng simbahan, magsa-start na ang novena. Habang nagdo-novena kami, bigla na lang daw may umiyak. Buong grade 5 to grade 10 ang nasa simbahan at that time. Madami kami nun. Nagulat na lang kami bigla nang may naiyak at doon na ulit nagsimula yung parang chain reaction na may nahimatay at bigla nang may sumigaw ng ayoko na. That time I was so clueless. Like, bakit? Nasa loob tayo ng simbahan. Sacred to, di ba? Imposibleng may masamang espiritu dito. Hanggang sa yung sumigaw ay bigla na lang sinapian. Pagkasigaw niya, bigla na lang siyang naglakad sa gitna ng simbahan at parang manunugod na parang may aawayin. Knowing her, isa siya sa mahinhin gumalaw sa batch nila at kumbaga mahiyain. Ang daming pumipigil sa kanya that time. And then, bigla na lang din siyang nahimatay. So, ganun ulit yung nangyari sa amin. Sa bawat tropahan, may isa or dalawang tao ang nahihimatay. Yung iba, sinapian. Yung iba siguro dahil panic attack lang. Pero may mga teacher na lumapit sa amin at sinuotan sila ng scapular at dinasalan sila. At kaming mga nag-aasikaso sa mga friend na nahimatay or nasapian ay sinabihan na wag daw kaming tititig sa mata nung inaasikaso namin. No explanations. Hanggang sa kalagitnaan ng novena, ganun din yung nangyayari sa loob ng simbahan. Sobrang kagulo talaga. Hanggang sa hindi na natuloy ang misa at pinauwi na lang kami. Years after, napagkwentuhan namin itong magtotropa. Siyempre, bilang okay na dun sa mga tropa naming nasapian, kinwento niya kung ano ba talaga yung nangyari that day. Nung una daw, pagpasok pa lang daw niya sa simbahan,
May nakita na daw siya na madre na nakaitim, nakapwesto sa may kandila ng altar. Hindi daw niya ito pinapansin. At parang kung saang lugar siya lilingon, may nakikita daw siya na lalaki. At biglang nakita na lang daw niya itong lalaki nasa likod na nung babae na sumisigaw na, "Ayoko na." Doon kami kinalabutan. Kasi parang may napagtanungan din kami na ibang nasapian na yun nga, iisa lang yung nakikita nila. Madre, lalaki. At yung isa nagulat kami kasi sabi niya, nakakita daw siya ng kalahating tao, kalahating kabayo. Sabi din nila, kaya daw nagkaroon ng mga paggalagalang espiritu sa school namin kasi may mga lumang puno daw na kailangan putulin sa department namin kasi tatayuan ito ng bagong building. At yung kwento ko sa part 1 na 3 higher year levels na babae na parang laging nahihimatay at dinadala sa clinic, iisa lang din pala sila nang nakita. Isang tao na parang laging nakarobe. At kung familiar kayo sa Dante's Inferno, na 9 circles of hell, isa sa mga circle doon, base sa discussion namin sa English literature, ay mga tagabantay na nakarobe. At ako, bilang malikot din ang isipan ko, naisip ko na baka mamaya yun yung nakikita ng mga 3 higher year levels na babae na nahihimatay at sinasapian. I don't know. Hindi ko rin naman ma-confirm kasi hindi ko naman sila ka-close. Plus, inappropriate na i-ask ko sa kanila kasi baka yun yung isa sa mga traumatizing experiences sa buhay nila. Yun lamang po. Pasensya na po kung mahaba. May another creepy encounter pa din po ako pero maikli lang naman po yan. Thank you, Camp Master. Hello, Tio. Yung kwento ni Tio is like yung quintessential sappy story sa mga Catholic schools, no? Like, ito yung tipo ng story na nangyayari sa hometown nyo or narinig mo from your schoolmates. Bakit nga ba halos nakadikit na sa culture ng Catholic schools ang sapi? Since I'm not an expert on this matter and just plainly curious, I had to read around on some resources about it para naman malaman natin bakit nga ba laging may sapi. A study from Angelica Ang and Cristina Montiel from the Department of Psychology from Ateneo de Manila, sabi nila possessions in the Philippines could mean a lot of things. Minsan may sapi galing sa malevolent beings o yung may mga tangka na masama sa sinasapian. Like demons, mythological beings, spirits, mga ganun. Minsan naman mga benevolent beings. Like yung mga santo or yung mga claims na si Mama Mary ang sumasapi. Meron din daw yung mga sub-self, yung sumasapi at nagte-take over sa katawan nito. Think of multiple personalities. Tapos yung ibang personality ang lumalabas. May kanya-kanyang kinakapitan ang mga iba-ibang sektor ng lipunan pagdating sa sapi. Kung paano ito maalis. Yung iba sa doktor, yung iba sa pari, yung iba sa albularyo. Sa Pilipinas, both psychologists and priests conceptualize possession as a psychological and spiritual vulnerability, respectively. The pari believes possession occurs because the individual has created spiritual openings that make them vulnerable to attack. These openings include having an occult lineage, connections with somebody doing an immoral activity, air quote on immoral, engaging in occult activities, trauma, and the like. Thus, they ascribe the responsibility of the possession to the possessed individuals. Gaslighting, no? Ang dami ko pang gustong pag-usapan tungkol sa sapi and I feel like it could be a separate episode on its own. Like, ano ba ang mass hysteria? And ano ba ang mga relasyon nito sa mga sabayang pagsapi na karaniwan na nangyayari sa mga schools na napapanood natin sa TV? Ano ang nangyayari sa mga sinasapian pagkatapos ng possession? Nawawala ba talaga yung mga sumapi sa kanila or nagiging dormant lang at naghihintay na maging active ulit? Ano-ano ang mga levels of possession at paano ba ito maiiwasan? Ang daming nabuksang tab sa isip ko. Kasalanan to ni Teo eh. Salamat sa kwento mo, Teo. I enjoyed reading it for everyone.
Napakarami nating messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya naman, we'll be doing a little bit of a segment called The Camper Shoutouts. Sabi ni Caffeinated Pink sa isang episode natin, episode 194, sabi niya, "Hi Campmaster, natakot po ako doon sa tent scene na ang daming nakatingin na entities. What if souls yun na nagambala ni na X nung nagtakbuhan sila?" Pa-shout out po sa T squared fam. Tesk and kay Nok. Tessie. I don't know how to pronounce that. It spells T-E-S-C. Hi, Caffeinated Pink at sa T squared fam. Ayan. Shout out sa inyo. Hindi ko alam kung mga entities o kung anong klaseng entities yung nagambala dun sa tent scene dun sa story ni X, no? So, I guess siya yung makakasagot nun. Maybe X could come over and share that story. Mark James, sabi niya, Campmaster, akala ko scary na yung mga may pa-sound effects. Scarier pala kapag purong boses mo lang yung nagbabasa. Talaga ba? That's something new. Kasi akala ko, when you put in the sound effects, parang mas na-enhance yung auditory experience. So, minsan, depende talaga sa nakikinig, no? Pero, thank you for giving that comment. Christine Basana, sabi naman niya, I don't know, pero feeling ko parang hindi na ako productive sa office pag hindi ako nakikinig ng podcast na ito. Ay, wag ganun. Listening accompaniment lang. So, to make you more productive, diba? Ayan. Thank you, Christine. Sabi naman ni Phoebe Nicole, listening while nagre-review. I had to stop writing talaga. Same reaction with you, Campmaster. Ang gara naman masyado ni X. Mag-behave ka muna. Glad to know they're safe naman always. Yeah. Thank you, Phoebe. Di ko alam kung natahimik na ba si X. Feeling ko naglalagalag pa rin siya somewhere. And we're just waiting for new stories. Ayan. Thank you, Phoebe. Episode 195. Sa stories naman ni Glenn. Sabi ni Desiree Jasmine Desuelo Ramos, na-excite akong gumagala. New hobby lang and chill na din. Dalhin ko lang palagi ang rosary ko. Kung magpaparamdam sila, okay lang. Buti pa sila nagpaparamdam. Eme. Ayan. Always stay safe, Desiree. Lexi says, akala ko si Glenn from Creepsilog. Ay, baka hindi tayo mapansin ni Glenn kasi siya, superstar na yan si Glenn. Hi Glenn from Creepsilog. And hi Glenn din, yung ating blogger entry sender. Abs or ABS, sabi niya, gusto ko mag-send ng mga stories ko but I don't have a good speaking voice. Uy, alam nyo ba, Abs, nasabi mo na lang din, I would really appreciate kung kayo ang magboboses ng mga, or magre-record ng mga kwento nyo. Kasi sometimes it adds a different layer kapag yung mismo naka-experience. Like yung ginawa ni Glenn, no? Na silang nagkakwento. So, yun. It doesn't matter if you have a good speaking voice. It doesn't matter what kind of voice you have. All it matters is that you use your own voice. And, yun. Para marinig ka rin namin sa podcast, diba? Ayan. Abangan kayo, Abs. Sabi naman ni Mika Chacha. At meron siyang, flower na pink. Etong podcast na ito, ang pinapakinggan ko lagi kapag gumagawa ko ng crochet projects, nakakatakot na nakaka-relax at the same time. Minsan, kapag natutulog ako, yung boses ni CM, umaabot sa panaginip ko. Grabe naman. So, kung umaabot ako sa panaginip mo, does that make me your dream boy? Ayun. Sabi ni Chano Dehas, sobrang OA po. Sino? Ako? Yung pagkakwento ko? Yung nagkwento? Sinong OA? Anyway, thank you, Chano. Christian Salde, mas nakakadagdag pa ng takot kapag yung mismong sender yung nagkukwento eh. Ayan. Para naman sinabi mong huwag na ako magkwento. Hindi. Nagpapasalamat ako sa mga nagsasend ng kanilang sariling boses. So, kasi parang mas, ayun nga, mga nakakadagdag din ng
kakaibang layer, diba? Kapag galing mismo sa nagkikwento. Yun. But thanks, Christian. That's it for Camper Shoutouts. Kung gusto mo ring marinig ang name at ang mga sinasabi mo sa buhay-buhay, ay mag-iwan lang ng iyong thoughts sa ating social media post at syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Punta ka lang sa Spotify app, search mo yung Philippine Camper Stories, at sa latest episode ay may Q&A na nagtatanong na, ikaw ba? Anong tingin mo sa episode na ito? Yun yung laging tanong din. At babasahin ko ang mapipiling sagot sa mga susunod na episodes. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. See you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. If you want to see some video content ng podcast, ay magpunta lang sa patreon.com/campfirestoriesph at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating video podcast agad-agad. Try mo na. Kung gusto mo namang makapanood ng libre, ay magpunta ka lang sa YouTube at hanapin ang Philippine Camper Stories. At nandoon ang mga previews ng mga videos natin. Mag-subscribe ka na din kasi libre lang naman yun, diba? For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na mga gawain at naiibsan yung pagkainip mo at medyo feeling generous ka today, you can send tips. Ayan, minalat pa ka. You can send tips. Daanan mo lang yung PayPal account ko for your tips. Search mo yung earlm.work@gmail.com sa PayPal. And yung link nun nasa episode show notes. Ayan. Wala na kasi akong Gcash. Yan. Hindi ko na alam kung paano marirecover yun kasi inactive yung Globe ko tapos wala na tumutulong sa Globe. Anyway, panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong send yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.